Hi guys, I am John Ray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan naman natin is the application of virtual work method sa pag-solve class ng slope and deflection at any point of the beam. So sige, simulan na natin ang discussion. So according dito, the general formula to determine the slope or deflection at any point of the beam using the virtual work is, so ito siya, theta or delta is equal to the integral of capital M times small m divided by EI dx. So ano ba yung mga variables natin dito? So yung capital M natin class is the moment function of the beam caused by the real load. So and on the other hand pala, yung small m pala is the moment function of the beam caused by the unit load. So kung maalala nyo sa trusses natin class, pag sinabi natin capital F, that is the yung member force due to the real load. Tapos yung small f is yung member force due to the unit load. So ganun din dito class sa beams, no? Meron tayong functions using real load and meron tayong functions using unit load. And lastly pala, yung EI is the flexural rigidity of the beam. Okay? So meron lang ditong nakalagay na note, dapat yung capital M mo and yung small m must be functions of x. Dapat naman talaga kasi kung maalala nyo in our discussion sa chapter 4, ang mga moment function naman is with reference class sa x, where x is the distance of that point from the left end of the beam. Okay? So, hindi na natin yun i-recall, no? May separate YouTube playlist ako doon for the discussion of the shear and moment functions of the beam. Okay, so this time, ang pag-uusapan na natin is the procedure for analysis class. So, subukan natin tong isa-isahin. Yung unang step, napaka-self-explanatory nito, establish the moment function or functions of the beam due to the real load. So, ganun yung gagawin nyo. So, dito tayo sa second step, ito yung crucial part class kasi dito na yung application ng unit load natin. So according dito sa step 2 class, apply a unit load at the point where the slope or deflection will be solved. A unit moment will be applied if the question is the slope, otherwise a vertical force will be applied if the question is deflection. The direction of the unit load will be assumed first. So anong ibig sabihin class ng pangalawang step? So mag-a-apply ka ng unit load pero depende sa tanong. Kung ang tanong is to solve for the slope at that point, ang ia-apply mo class na load is a moment, concentrated moment. Pero kung ang tinatanong ay deflection, dapat ang i-apply mo is the concentrated force. So bahala ka na lang sa direction. Halimbawa, no, kung ang assumption mo sa slope ay clockwise ba siya or counterclockwise. At the same time, sa deflection, kung ang i-assume mo ba is upward siya or downward. Bahala ka na doon kasi madali din naman yun ma-check after nyong mag-solve. Pag negative lang yung naging final answer nyo sa sum, ibig sabihin mali yung assumed direction nyo. Okay? So next tayo, for step 3 class, establish the moment function of the beam due to the unit load. So after ng application sa step 2, ang gagawin mo is i-establish mo na yung mga moment function ng beam. And sa step 4, prepare a tabular presentation of the solution. So the format of the table will be shown in the next slide. So solve the data for the last column using this formula. So actually, mas maiintindihan nyo itong procedures natin class once na ipakita ko na sa inyo yung isang example na isosolve natin for this video. Kasi naman, di ba, alam kong mahirap intindihin ang structural analysis kung puro lang tayo ganito, discuss lang ng mga step by step. Dapat may example talagang pine-present sa inyo nang mas maintindihan nyo yung concept dito. So, by the way, speaking of the format, ito siya. So, segment, capital M small m, the integral of capital M small m dx. Yung EI is the flexural rigidity and ito siya, capital M small m dx divided by EI. So yun yung nasa last column. Okay? So later on, mas mapag-uusapan natin to. Lastly, for the step 5 class, take the sum of the data in the last column katulad kanina sa trusses. So once na na-fill upan na natin ng data itong last, kailangan mo lang kunin yung sum nito. Tapos, kung ano man yon, yun na yung slope or deflection. So, katulad ng nasabi ko kanina,
If the sum is negative, it means that the actual direction of slope or deflection is opposite to the assumed direction of the unit load. Okay, so I think prepared na tayo para mag-solve class ng isang example for this video. So sige, simulan na natin class i-solve itong problem na makikita nyo. According dito sa example number 3 natin class, consider the beam loaded as shown below. The flexural rigidity of the beam is 150,000 kilonewton meter squared. Using the method of virtual work, letter A, what is the deflection at C? Letter B, what is the slope at C? Yung pangatlo, what is the deflection at B? And letter D, what is the slope at B? So, napaka-straightforward class ng mga questions dito. Pero simple lang naman kasi itong beam natin, cantilever, tapos subjected siya sa uniformly distributed load of 30 kilonewton per meter. So, ulitin ko lang ang tanong. Una, deflection at the free end C. Sunod, slope at the free end C. Then, yung pangatlo is the deflection at the midspan, yung B. And yung pang-apat is the slope at the midspan, B. So, sige, punta na tayo class sa OneNote nang masolve na natin to. So, ito na yung ating question. Piniis ko na. So, dito na mag-i-start ang solution natin. Of course, class, the default first step talaga ng pagsosolve dito is computin nyo muna yung mga support reactions. Pero, since this is an advanced topic in mechanics na, itong pinag-uusapan natin ngayon, so i-assume kung basic na rin lang naman itong pag-compute ng support reaction sa inyo. So, again, you may just pause this video for a while if you want to make sure that my calculation for the reactions are correct. Pero I assure you naman class na tama talaga yan. Okay? So, yung ating vertical is 180 kilonewton while the moment is 540 kilonewton meter. So, after natin makompute class yung ating support reactions, ang gagawin natin is i-establish natin yung moment function ng beam. Okay? So, establish the moment function of beam due to, of course, real loads. Okay, so when I say real loads, I am referring to this one. And usually, kapag nag-establish ka ng moment function, alam nyo nang gagawin, magkakat tayo somewhere here. Move ko pala muna to. Diba? Magkakat tayo niyan class dito, somewhere here. Ang kagandahan, walang discontinuity sa beam natin class. So therefore, isang moment function lang yung i-establish natin. But most of the time, alam nyo ang daming discontinuities na pwedeng mangyari sa beam natin. Okay? So this will be x. So therefore, pag drawing natin yan class, this will be, wait lang, drawing din natin yung ating vertical, yung ating uniform load. So, ayan siya. Tapos, 30 kilonewton per meter. Yung reaction, sulat natin as 180. On the other hand, ito naman ay 540. Since ang concern din lang naman natin class is the moment function, ilalagay ko na lang to as M. Okay? So, hindi naman natin kailangan yung shear dito. So, all we need to do is to establish the function using the equation of equilibrium, summation moment, at x equals 0. So, that is clockwise moment equals counterclockwise. Again, nakalimutan ko pala, i-take note muna natin to as point x. So, sige. This is the distance na i-consider natin. Di ba nga, palagi namang with respect sa left end. Nagkataon lang na yung left end natin is the fixed support. Okay? So, establish natin siya ngayon. Ang clockwise moment ay isa lang naman class, that is yung 180 multiplied by x. Kasi diba, itong 180 will create a clockwise moment. While the rest naman ay counterclockwise. Sorry, baliktad pala yung aking moment function class. Okay? So, dapat pag ganito siya, no? Naalala ko pala yung sign convention natin. So, that is equal to 540, negative siya, or counterclockwise, plus yung 30x natin, ang kanyang moment arm ay x over 2, and lastly, the moment. Hindi ko na siya ginawang moment of x, moment na lang class for this problem. So, pag sinimplify natin, 180x
plus 540 minus 15x squared. Sorry, nakalimutan ko pala yung equal sign. Okay? So that is equal to 540 plus 15x squared plus moment. So therefore, yung moment function natin na gagamitin ay 180x minus 540 minus 15x squared. So okay na to, class. Meron na tayong moment function. So punta na tayo sa mismong problem, yung question letter A, determine the deflection at C. So ilagay na natin yon, letter A, deflection at C. So ilan kaya yung magiging sagot doon? Well, of course, sa beam, usually, vertical din lang naman ang deflection dito, wala namang horizontal. So meron tayong i-apply na unit, force, no? Kasi deflection ang tanong, kaya force ang i-apply at C. So, wait lang. 6 meters ang span ng cantilever beam natin, class. Tapos, this is A, this is B, tapos ito yung C. Well, syempre, tatanggalin muna, class, yung mga original loading sa ating beam. Okay, so automatic, i-apply natin siya as downward. Kasi ang assumption ko, class, ang deflection sa C ay pababa. Okay, so pag kinompute mo yung reaction, hindi ko na to babagalan. The vertical reaction is 1, while the moment reaction ay 6. Tama ba? Yes, the moment reaction here, class, will be 6. Kasi, di ba, tingnan mo, 1 times 6 is 6. So, kapag nag-establish ka ng moment function, magka-cut ka dito, somewhere here. Ayan, ika-cut mo lang siya somewhere here. Tapos, gagawin mo na lang to as x. Okay? So, ayan siya. Now, i-drawing mo ulit yung beam kasi masipag ka naman mag-drawing. Halimbawa, dito tayo nag-cut. Tapos, ilagay natin yung reactions. So, this will be 1. At the same time, ito yung ating 6. Tapos, moment function. Okay, basta kung ano yung inassume mo moment dito, counterclockwise siya. So, therefore, counterclockwise din. Kaya lang, instead of capital M, ang gagamitin natin dito ay small m. Okay? Kasi nga, it represents na due to the unit load. Okay? So, take note natin to as x. So, ang gagawin nyo lang is summation, moment, at x equals 0. So, ayan siya. I hope hindi kayo nalilito, no? Once na kinat natin, ma-activate yung moment. Of course, kasama dapat yung shear. Kaya lang, hindi naman natin kailangan yung shear sa pagkakataong ito. Ang mas concern natin dito, class, is yung moment. Okay? So, therefore, summation, moment at x equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. As expected, isa lang ang clockwise moment natin, itong 1. So, therefore, 1 siya. Ang distance niya ay x. Tama ba? Yes. And the counterclockwise is yung 6 kilonewton. Tapos, yung small moment function natin. So, pag inarrange natin to, ang moment function small m natin ay x minus 6. Ayan. Meron na tayong small m na x minus 6, class. And this moment function is applicable to, class, from 0 to 6. Tama ba? Yes, this is applicable from 0 to 6, class. So therefore, ganun din ito. This is applicable from 0 to 6. Now, after natin, class, ma-establish yung moment function due to the unit load, actually pwede na tayo, class, mag-proceed sa tabular presentation ng solution. Okay? So magta-tabular presentation tayo. Ang mangyayari, i-drawing natin siya ngayon. Ilagay na natin yung mga needed. So, according dito sa PowerPoint natin, that is the segment or span. So, lagay muna natin siya as segment. Tapos, lagyan natin ng divider. Sabihin na natin na ito siya, class. Tapos, ba't tagilid? Yung next is the capital M. Of course, lagay natin siya as capital M. On the other hand, meron pa tayong i-consider
na small m, di ba? So, sige, sulat natin siya as small m. Then, yung sunod is kailangan natin mag-integrate, no? I'm just copying the function, the integral of capital M, small m, dx. So, parang ang mga spaces hindi distributed. So, ito na class yung ating table, pero actually, isang entry lang naman class ang i-consider natin dito. Kasi, hindi naman kasi discontinuous yung mga function natin. Halimbawa, itong capital M natin is applicable from 0 to 6. However, ito ring small m is applicable then from 0 to 6. So, yun lang. Ilalagay na lang natin siya dito as segment from A to C. Importante class na alam mo yung limit ng A to C. So, di ba nga, ito yung point A and point C. So, considering from the left support, ang gagamitin natin dito ay 0 to 6. Okay? So, napaka-importante class nito. Itong boundaries natin. Bakit? Kasi ito class ang magde-determine ng limit ng ating integral. So, hindi naman tayo dito magmamano-manong integrate. For as long as your calculator has integration function, magiging madali ito sa inyo. So, i-fill up lang natin yung mga moment functions natin. Halimbawa, dito, 180x minus 540 minus 15x squared. So, ilagay natin yon 180x minus 540 minus 15x squared. On the other hand, the small m function is x minus 6. Okay? So, ito palang dx, the integral, ang unit nito kapag ang kinocompute natin ay deflection ay kilonewton meter cube. Uulitin ko, ang unit nito ay kilonewton meter cube. So next, ang gagawin natin dito class is isa-substitute lang natin using integral. So since ano lang siya, the integral of pakitingin class or pakitutok ng inyong mata dito sa calculator. So balik ko nga from AC. Activate the integral. Tapos, i-type mo lang class yung capital M function natin. So that is 180x minus 540 minus 15x squared. So, tapos na. Na-type na natin siya. On the other hand, ang next lang na itatype mo is yung small m function na x minus 6. Okay? So, ganun lang ang gagawin natin. Then, lastly, all you need to do is to apply the limits. Ang magiging lower limits mo class ay 0 and ang magiging upper limit mo ay 6. Kaya nga, napaka-importante nito. Ulitin ko, dapat ang lower limit mo ay 0 and ang upper limit mo ay 6. And all you need to do is to press the equal sign. Ang lalabas ay 4,860. Again, ang magiging unit nito class kapag deflection ay kilonewton meter cube. On the other hand, meron pala tayong EI na 150,000 kilonewton meter squared. So, after mo class, mahanap ito. Actually, given yung EI class sa problem, nandito siya, 150,000 kilonewton meter squared. Ang last lang na gagawin mo dito is i-divide mo lang si 4,860 ni 150,000. Okay? So, divide lang natin ng 150,000. Ang lalabas ay 0.0324 meter. Okay? Kasi automatic ang unit dito ay meter. So, pwede na natin dito class i-conclude na yung deflection at C is equal to 0.0324 meter or 32.4 millimeters. And yung initial assumption natin dito class, by the way, lagyan ko pala dito ng unit. Ang initial assumption natin class ng deflection ay pababa dahil ang in-apply natin na unit force is downward. So therefore, ang gagawin mo dito, ilalagay mo class na downward din siya. So ito na yung sagot natin sa letter A. So since the question is the deflection at C. So next question is the slope at B. Tama ba? C. Sorry, ang tanong pala sa A is the deflection at C. So, next na question class is the slope at C. By the way, para
Hindi kayo malito, gusto ko lang kasing i-emphasize saan nanggaling itong 4860, the integral of 180x minus 540 minus 15x squared tapos x minus 6 dx and from 0 to 6. So ito class yung ating values dyan pag kinompute nyo. So next, punta tayo sa letter B. Ang tinatanong is the slope at B. Now, ang gagawin lang naman natin dito class is same process, kaya lang instead of applying a force, ang ia-apply mo dito class ay moment. Okay? So 6 meters ulit to. Sorry, ang tanong pala is slope at C. I-correction ko lang yung sarili ko dito. Tapos, lagay natin yung force. So ito yung A, ito yung B, ito yung C. On the other hand, 3 meters to. So, i-apply natin. Ang assumption ko dito, class, yung ating moment or yung ating slope ay counterclockwise. Okay? So, kung clockwise. So, kung clockwise siya, mag-apply ka lang ng moment na 1. So, automatic, mag-a-act din dito, class, is a counterclockwise na 1. Kaya lang, kung titingnan nyo, walang force dito, class, na reaction kasi ang in-apply mo lang naman ay moment. Okay? So, of course, mag-cut ka ulit dito ng point and select natin ito as x and of course, the distance, x distance na to, no? Ayan siya. Ang gagawin lang natin dito, class, ay establish mo yung moment function. Mag-drawing tayo ng separate figure kung saan na ipakita kung paano makakat yung beam. So, let's say ito yung point x natin and kailangan natin i-establish yung small m function natin. Of course, ito lang naman siya, nandito yung 1. So, therefore, ang gagawin mo lang naman dito ay summation moment at x equals 0. Clockwise moment equals counter clockwise moment class. Okay? So, ayan siya. Ito yung ating x function. Madali lang naman. Ang clockwise moment natin, in fact, ay wala. Okay? So, therefore, 0 is equal to lahat counterclockwise, 1 plus m. So, yung small m natin is of course negative 1. And yes, common ito class, pwedeng lumabas na yung m equals negative 1. So, ibig sabihin, this is still applicable from 0 to 6, diba? So, yan yung application din yan. Katulad kanina kasi wala namang discontinuity nangyari sa beam nyo. So, ang gagawin lang natin is gagayahin natin class yung tabular presentation na nakita nyo kanina. So, which is ito nga siya. So, gawin na natin yon. So, yung parts lang naman niya is yung segment or yung span. Tama ba? Tingnan nga natin. Yes, segment. So, segment. Tapos, yung capital M function. On the other hand, yung small m natin. So, lagay ko lang yung mga specific na boundaries. Ito siya. Next is the small m. Then, sunod is yung integral nga. So, the integral of capital M is small m dx. Tapos, yung EI or the flexural rigidity, EI. And lastly is yung final na column, MM over EI tapos dx. Ayan. So, lagyan lang natin ng horizontal line. Still, ang gagamitin pa rin natin dito class ay isang span lang. So, this will be span A to C. So, that is from 0 to 6. Okay? So, yung moment function natin class, yung capital M, hindi naman ito mababago. Kung ano yung na-establish na natin, ganun din. Ito pa ring 180x minus 540 minus 15x squared. Okay? So, lagay lang natin siya dito as 180x
minus 540 minus 15x squared. And yung small m natin ngayon is negative 1. So, lagay mo lang siya as negative 1. And kapag in-apply natin yung integral, kahit tingnan nyo na lang siya sa calculator. So, capital M muna, 180x. Tapos, minus 540 minus 15x squared times negative 1, the limit will be itong ating boundaries. Kaya nga ulitin ko, napaka-importante niyan. So, from 0 to 6, right? So, 0 to 6. So, ang sagot dyan is 1,080. Kaya lang, class, gusto ko lang kasi ditong i-emphasize na kapag moment ang in-apply nyo, dapat ang unit na ay kilonewton meter squared. Kung kanina class, ang unit niya ay kilonewton meter cube kasi nag-apply ka ng force. Pero pag moment, gusto kong ulitin yun or i-emphasize, dapat kilonewton meter squared. Okay? So tama ba na positive siya? Yes. So next, ang gagawin natin is ilagay mo lang naman yung EI na 150,000 kilonewton meter squared. So alam mo na kapag dinivide ko class yung 1,080 tapos, yung 150,000, ang kalalabasan niya ay unitless or magiging radian ito. So, ang sagot ay 0.0072 radian. 0.0072 radian. Ulitin ko, paano nangyari to or paano to na-compute? I-divide mo lang itong dalawa. Ganon din class dun sa una. I-divide mo lang to. Now, ang gagawin mo na lang is to finalize this one since the question is the rotation or the slope. So therefore, the slope at C is 0.0072 radian. And ano ba yung initial assumption natin class? That is clockwise. Tama ba? Yes. Clockwise siya ngayon and that is clockwise. Ayan nga. Gusto ko lang i-point out class na in the double integration method, hindi ko kasi ito nasabi, from double integration method, pag ang slope is positive, ang ibig sabihin nun ay counterclockwise. Pero kapag ang slope natin is negative, ang ibig sabihin nun class ay clockwise. So, kung isosolve mo to class using the double integration method, dapat ang mahanap mo doon ay negative 0.0072. Kaya lang sa work energy method, wala nang ganon. I-identify mo na lang or i-emphasize mo na lang kung clockwise siya or counterclockwise. So, kung nandito, ang assumption ko sa 1 ay clockwise and since nag-positive ang sagot, therefore, ilalagay ko na lang dito class yung direction ng slope as CW. Okay? So, I hope that is clear. Ang next class na sasagutan natin ay yung third question. So, that is, what is the deflection at B? So, of course, ang i-apply lang natin class ay yung unit force sa point B. So, sige, letter C tayo. What is the deflection at B? So, i-consider ulit natin yung real beam. So, i-consider natin yung mismong beam. Tapos, 6 meters siya. Sa pagkakataong ito, yung point B is located at the midspan. And lagay natin yung 1 dito. Okay? Alam nyo naman na tig 3 metro to class. So, therefore, ang mangyayari is meron tayo ditong reaction na 1. Pero yung moment natin dito ay 3. Sa pagkakataong ito, hindi lang class isang span ang i-consider natin, kundi dalawa. Yung span AB tapos span BC. Kasi kung maalala nyo, yung concentrated force class ay nagiging cause ng discontinuity ng mga moment function. Okay? So, dalawang beses tayo magkakat dito. Ito yung una. At the same time, dito naman yung pangalawa. So, yes, we are going to considering two moment functions here. So, sige, ilagay natin yon na considering span AB. So, yung span AB natin class is from 0 to 3.
'Diba? Kasi yun naman yung span niya. Simula sa siya 0, matatapos siya sa 3. So kapag kinat natin, ang gagawin mo lang naman is establish mo yung kanyang moment function. Ganun lang yon. So halimbawa, nandito yung 3, tapos nandito yung 1. And this will be x, right? Ilagay mo yung moment function natin as small m. So therefore, summation moment at x equals 0, clockwise moment equals counterclockwise moment. Lagay ko siya as point x din, no? Ang clockwise moment natin actually isa lang, yung 1 multiplied by x. So that is equal to 3 plus m. So yung m natin is equal to x minus 3. And again, itong moment function na to, applicable lang naman to from 0 to 3. Next, meron pa tayong i-consider na another small moment function that is from B to C. Okay? So, sige, lagay natin yon as considering span BC. So, ang BC natin is from 3 to 6. Okay? So, therefore, drawing ko na siya ngayon. Sandali lang. Ito na siya. Tapos, ito yung ating reaction. Automatic, 1, tapos 3. Next is, i-apply natin yung unit load class na 1. So, nandito siya. And this is 3 meter. This is 3 meters. Okay? So, ang gagawin lang naman, sorry. Hindi to 3 meters. Automatic, ito ay yung x natin. Ayan siya. Ang gagawin mo, apply mo lang moment function, small m siya. So, using the equations of equilibrium, summation moment at x equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. By the way, ito yung point x. So, ang clockwise moment natin ay isa lang. So, that is 1. Tama ba? Multiplied by x. So, that is equal to yung 3 meters plus, meron another tayong counterclockwise. Ito siya. So, 1. Pero ang kanyang moment arm class ay x minus 3. Tama ba? Yes, tama siya. Then, another thing is the small m. Actually, pag dinistribute mo yan, x is equal to 3 plus x minus 3. Diba? Pag nag-distribute ka dito, automatic, ayan siya, plus m. And kung titingnan nyo, makakancel out to x minus 3 minus 3 is 0. At the same time, x minus x, automatic makakancelled out din yan, class. So, yung ating small m function pala ay 0. Pwede ba to, class? Yes, pwede to. Na pwedeng yung ating small m is automatic equal siya sa 0. So, now, pwede na natin i-establish yung ating table. So, tabular presentation of solution. Lagay ko lang, segment. This time, class, dalawang segment na ang i-consider natin. Okay? Yung AB, saka yung BC. So, sige. Tapos, lagay lang natin yung moment function. Malaki siya. Then, yung small m natin, lagay lang natin siya dito. And, yung sunod na gagawin natin is the integral of mm dx. Tapos, ei, sorry. Since force ito, ang unit natin dito, class, pala sa integral ay kilonewton meter cube. Okay? So, lastly, yung finale, the integral of mm all over ei dx. Okay? So, sige. Ilagay natin dito yung ating span
A to B, and yung A to B natin is from 0 to 3, di ba? And on the other hand, yung B to C natin is from 3 to 6. So, parang nag-continuous lang siya, di ba? Kasi nga, dalawang spans na considering the deflection at B. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, dapat ang unit dito ay kilonewton meter cube. Malamang itong EI ay kilonewton meter squared. Okay? So, tingnan natin, i-observe natin class yung ating beam. So, di ba nga, since considering naman the real beam, isang span pa rin ito. Kung papansinin nyo, dito tayo sa ating diagram, yung ating capital M is applicable from 0 to 6. Ulitin ko, itong capital moment function natin class ay applicable pa naman siya from 0 to 6. So therefore, same lang class yung value niya dito from 0 to 3, 3 to 6, that is still 180x minus 540 minus 15x squared. Okay, ganun din dito. 180x minus 540 minus 15x squared. Ang nagbago lang naman class dito sa small m natin. Kaya nga nagkaroon ng discontinuity. So sa small m, yung unang segment from 0 to 3, that is simply x minus 3. While yung pangalawa naman, that is simply 0. Okay? So ulitin ko bakit parehas ito? Kasi yung ating capital M function is applicable from 0 to 6. So, ibig sabihin, kung gagamitin mo siya from A to B, ito yung function niya, and from B to C, ganun din, walang mababago. Ang nagbago nga lang is yung ating load or moment function due to the unit load. So, proceed na tayo sa integration. The process will be the same lang naman. So, yung capital M is 180x minus 540 minus 15x squared. Okay? So, I hope nagegets nyo siya. Tapos, ang next na gagawin natin, multiplied natin siya ng x minus 3. So, x minus 3, kasi yun yung small m. And dapat, ang limit nyo ay from 0 to 3. So, 0 to 3. Ang sagot is 1,721.25. So, 1,721.25 again, kilonewton meter cube. Dito class, sa pangalawa, there is no need for you to evaluate its integral kasi katulad ito kay Trust, kapag may isa dito na nag-zero na, for instance, itong small m, wala nang compute pa, ilagay mo na to as 0. So, lahat na dito magiging 0. Okay? So, dito na lang tayo sa first row tututok. Well, dito, hindi naman pala talaga dito 0. Ano pa rin to? Yung EI natin, prismatic class yung beam. Ibig sabihin, all throughout the span, the flexural rigidity of the beam is equal to 150,000 kilonewton meter squared. Okay? So, 150,000 kilonewton meter squared. So, of course, dito muna tayo sa pangalawa. Kapag ito, dinivide ko nito, since 0 na ang numerator, automatic class, ano na siya? 0 din lang naman. So, wala na siyang effect. Doon na lang tayo sa una, tututok. 1,721.25, i-divide ko siya ng 150,000. Ang lalabas ay equal to 0.011475. That is in meters, or pwede na nga natin to class i-summarize as yun na nga, the deflection at B is equal to, i-add mo lang to, 0.011475 meter, or in millimeters, 11.475 millimeters. Tandaan nyo lang na kung ano yung assumption natin sa force, sa case natin, downward siya class, di ba? Downward, ibig sabihin, yun talaga yung direction niya dahil nag-positive class yung ating final answer. So, meron na tayong sagot for the third question. So, para matapos na itong video natin, sagutan na natin yung huling tanong for this situation. What is the slope at B? Well, of course, same process din lang naman in sa pag-solve katulad kay C. Kaya lang class, instead of using a vertical force, ang gagamitin natin dito class is what? Ang gagamitin natin is a moment. Okay? So, letter D, lagay natin siya as the slope at B. Drawing tayo ngayon.
Tapos A, B, and C. Then apply tayo class ng moment. So, bahala ka kung anong assume moment mo. So, halimbawa sa point B, nag-assume ako ng clockwise ngayon. So, this will be 1. So, therefore, kung clockwise siya, parang pangit yung direction, no? Pag ganito na lang, clockwise rin naman yan, di ba? So, ang mangyayari dito, magiging 1 din siya, kaya lang counterclockwise. And katulad class kanina, wala ditong vertical force na mangyayari. And we are going to consider two spans, span AB, tapos span BC. Okay? So, dalawang moment functions ulit ang gagamitin natin para sa problem na to. Okay? So, next, consider natin yung span AB, na which is from 0 to 3. Ang gagawin nyo, ganun lang, drawing ulit natin yung beam. Tapos, lagay natin dito as 1. Okay? Tapos, nandito na yung ating moment function. Dapat small m lang. And this will be point x. Okay? Ito na yung distance, but I think it doesn't matter naman na. Okay? So, therefore, ang gagawin lang natin dito, summation, forces, vertical, summation moment pala to. Summation moment, baliktad yung direction. Dapat pala clockwise dito, counterclockwise siya. Okay, sorry doon, no? I am referring to this one. So, summation moment ulit tayo at x equals 0. Clockwise equals counterclockwise. So, therefore, ang clockwise moment natin actually wala. So, that will be 0 equals 1 plus m. So, therefore, ang m natin is simply negative 1. Okay? So, katulad lang siya, class, ni letter B kanina, di ba? So, ito for the slope at C. Yung ating small m function ay equal sa negative 1. Kaya lang, sa pagkakataong ito, applicable lang siya from 0 to 3. Okay? So, lagay natin siya as from 0 to 3. So, next na i-consider natin is yung span BC. So, yung span BC natin is from 3 to 6 pala yon. Sorry. So, kasi kung titingnan nyo, yung original beam from B, 3 meters to C na 6 meters from the left end. Okay? Drawing natin. Then, establish the moment function. Ganun lang siya. Lagay natin yung reaction moment na 1. At the same time, ito yung point A. Ito yung point B. Ito yung point X natin. 3 meters dito. Tapos, yung moment function. Do not forget to consider na nandito yung 1 natin. Okay? Pangit lang yung pagkasulat ko. I mean, I am referring class to this one. Okay? Kasi dito sa point B, na-apply yung clockwise moment. So, therefore, summation, moment at x ulit, equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. Ang clockwise moment natin, class, is itong 1 na nag-a-act sa B. So, that is 1. And ang counterclockwise natin, dalawa, yung 1 na reaction dito sa support A at the same time yung small moment function. Ang ending, parehas din lang naman siya maka-cancelled. So, ang m ulit natin ay 0. So, katulad din ito ni letter C kanina na yung small moment function natin from 3 to 6 is 0. So, sige, lagay natin siya from 3 to 6. Now, gayahin na lang natin, class, itong table. Kaya lang, since slope ang hinahanap, mababago lang yung unit ni integral. Pakita ko na lang. So, lagay ko siya nang makatipid tayo ng oras. This is the tabular presentation of our data. Ito siya.
Ang babaguhin ko, ito. I am referring dito sa in-erase ko. Dapat kilonewton meter squared na lang to. Okay? Erase ko lang to, erase ko lang to. Yung EI, wala dun problema. So, as I said, itong capital M class, hindi talaga to nababago. Bakit? Di ba nga, galing naman talaga to class sa real loads. Litin ko, kapag galing siya sa real loads, there is no need to change. Dito lang tayo sa small m, babago. Doon sa 1 to 3, ang value niya is negative 1. So, that is a constant, and which is normal din naman siya na may ganong value dito. So, lagay ko lang as negative 1. Pero dito, 0. And as I said kanina, kapag yung isa dito sa dalawa ay eksaktong 0, ilagay mo na yan all throughout as 0. Ganon din lang naman ang mangyayari dyan. Okay? So, next is, evaluate natin yung integral dito. Yung capital M ay 180x. Tapos, minus 540 minus 15x squared. So, ang magiging sagot natin dyan, ang limit is kung ano yung span natin, of course, from 0 to 3. So, ang sagot ay negative 945. Okay? So, kung negative 945 siya, ibig sabihin, baka ang... sorry. Kulang pala, no? Yung small m pa lang pala. Sorry, no? Ang in-apply pa lang natin is yung capital M. Yung small m pala, ilagay mo pa siya as negative 1. So, ang sagot pala is positive 945. My apologies. So, positive 945 kilonewton meter squared. So, ang gagawin nyo na lang dito, i-divide nyo na lang to class ng 150,000. So, ang sagot ay, kapag naka-decimal, 0.0063. So, 0.0063. Again, naka-region siya. Okay? So, kanina, nung sagot natin sa slope, 0.007 to. 72. Sige, this time, 0.0063 na siya. Therefore, ang gagawin mo na lang naman dito, class, is finalize na lang natin to. Yung slope natin at B ay equal sa 0.0063 radian. And tingnan natin yung initial assumption natin ng unit load. Yung assumption natin, class, ay clockwise. So, therefore, malamang dapat i-clockwise mo na lang to, class, diba? Ulitin ko, since ang assumption natin ng slope ay clockwise, dapat ilagay na lang natin dito as clockwise. So, bahala ka na lang naman nito, class, depende sa problem kung kailangan pa ba tong i-convert into degrees. Okay, no? So, depende na lang yon sa tinatanong. Pero since sa problem natin, wala namang sinabi na i-convert mo siya sa degree, so wag. So, sige, finalize na natin to. Gawa na tayo ng summary para dito. So, yung letter A, ang unang tanong is the deflection at C. And our deflection at C, class, is equal to, nandito siya, 32.4 millimeters na downward. Okay? So, i-specify nyo yung direction kasi importante din yon. 32, nalito ko dun na. 32.4 millimeters. Sige. 32.4 millimeters downward. So, yung sunod na tanong for letter B is the slope at C, and that is 0.0072 radian, and that is clockwise. Yung pangatlong tanong is the slope deflection at B. So, yung deflection at B natin, nakalampas, is 11.475 millimeter downward. Again, 11.475 millimeter. And lastly, for letter D, the slope at B is equal to 0.0063 radian clockwise. So, ayan, natapos na natin, class, itong example number 3 natin, or the first example para sa application of virtual law or virtual work theorem principle, para sa mga beams. So, thank you so much for listening, and I hope manonood pa kayo dito sa ating next video, kasi this time gagamitan na ulit ito ng virtual work method or unit load method
kapag prismatic na yung beam natin. So, bye class and ingat kayo.